back to my YouTube channel. Maraming salamat sa inyong lahat. At kung ikaw ay bago pa lang dito sa aking channel, please don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell para updated ka kapag may bagong video dito sa aking channel. Magbibigay tayo ulit ng isang analysis and commentary tungkol dito sa ginawa ng dalawang MMDA traffic enforcer sa National Capital Region. Meron ho tayong tatlong bagay na ipapakita at i-discuss ngayong araw tungkol dito sa dalawang traffic enforcer na kung saan sila ay nahuli dahil nakunan sila ng video. Ang kumuha ng video ay walang iba kundi yung dalawang mag-asawa na nakasakay sa isang kotse na ito ay pinara nila dahil sa kanilang kagustuhan na ipatupad at gawin ang isang bagay na hindi naman naaayon sa kanilang tungkulin at sinumpaang trabaho at hindi rin naaayon sa ating saligang batas. Number 1 na ginawa nitong ating MMDA traffic enforcer ay ang intentional. Ang kanilang pagpara sa isang sasakyan na kung saan ay nakasakay ang dalawang tao, ang babae at lalaki, ay ito isang klase ng intentional na gawain. Intentional, ibig sabihin ito ay pinagplanuhan talaga nila na ito ay gagawin nila at isa sa katuparan nila sa isang tao o motorista. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang intentional? Ang salitang ito ay nangangahulugan ng totoong nais gawin sa isang bagay. So, totoo ito na ginawa nila base sa video na lumabas na nakunan sila, at ito ay talagang ninais nila na gawin dahil ipinatupad nga nila at isinakatupar nga nila sa pamamagitan ng pagpara nila sa isang motorista na wala naman siyang nagawang kasalanan at wala naman nalabag sa batas trapiko. Ito ay talagang motibo nila at balak talaga nila na gawin ito sa isang motorista. At ayun nga, ginawa nga nila. Kaso nga lang, nabidyohan sila sa pamamagitan ng dalawang tao na kung saan sa kanila nila ipinatupad ang kanilang motibo at balak na masama. Number 2, abuse of authority. Inabuso nila ang kanilang kapangyarihan na naiatang sa kanilang balikat bilang tagapagpatupad ng batas trapiko sa mga motorista. Ano ba ang ibig sabihin ng abuse of authority? Ang abuse of authority ay ito: mapagmalabis na tao, lasing sa kapangyarihan, palalo, mapangmahamak, mapagpahamak, mapanglait, mapangalipusta, mapagmaliit na kapwa tao, taong lumalaktaw sa kagandahang asal, mapang-apak sa karapatan ng kapwa tao. Itong dalawang traffic enforcer, sila ay mapang-abuso sa kanilang kapangyarihan na naiatang sa kanilang balikat bilang tagapagpatupad ng batas trapiko, dahil sila ay mapagmalabis na tao at sila ay lasing sa kapangyarihan na kung saan ay naibigay sa kanila. Palalo sila at mapangmahamak sila. And then,
mapang maliit sila, mapang alipusta. Inalipusta nila ang isang motorista sa pamamagitan ng ginawa nila na pagkotong. Humingi sila ng pera ng 1,000 kapalit ng hindi nila pagbibigay ng citation ticket dito sa respondent. Itong mga respondent ay wala naman ho silang nalabag na batas trapiko. Pero ang paliwanag ng dalawang traffic enforcer ay reckless driving daw sila. Yun ang sabi ng dalawang traffic enforcer. At sinabi nila na nag-overtake ang kotse. Pero wala naman inovertaken itong dalawa na nakasakay sa kotse. So ibig sabihin sila ay mapang-alipusta sa kanilang kapwa-tao. Mapagmaliit sila dahil sila ay nasa otoridad at yung mga tao ay mga ordinaryong mamamayan lamang po. Ito ay lumaktaw sila sa kagandahang asal na supposed to be sila ay magpapatupad ng merong kagandahang asal, kagandahang loob. Pero ang ginawa nila ay sila ay umapak sa tao at sa karapatan ng motorista na kung saan itong motorista na to ay nagiging biktima nila dahil sa kanilang pang-aabuso. Number 3, unauthorized by the law. Nagpapatupad sila ng hindi otorisado ng ating batas. Walang pahintulot ng batas at hindi pinahihintulutan ng batas ang anumang maling gawain. Yung ginawa nila ay hindi ho binibigyan ng ating batas ang sinumang tao na nasa gobyerno na gumawa ng mali sa kapwa-tao para lang makapanlamang. Hindi binibigyan ng batas ang sinuman na gumawa o gamitin ang kanilang uniforme para gumawa ng hindi kanais-nais sa kapwa-tao. Ito, ginawa ng dalawang traffic enforcer ay meron hong malaking hindi maganda na implication sa hanay ng MMDA. Itong dalawang traffic enforcer, sinisira nila ang kanilang sariling uniforme. Tandaan natin, ang isang bakal, ang kanyang kalawang ay hindi galing sa ibang bakal, kundi kinakalawang ang isang bakal sa sarili niyang kalawang. So, ganito halintulad ng dalawang traffic enforcer. Ngayon, ito si Colonel Nebrija, ito sana ang dapat niyang tutukan. Yung mga pasaway na traffic enforcer nila, yung mga extortionist na traffic enforcer nila, ito sana ang dapat niyang ayusin. Sa halip na makipagdiskusyonan sa social media dahil lamang doon sa nauna nilang nagawang mali na ayaw nilang ituwid at ikinakatwiran pa nila, ito sana ang ayusin ni Colonel Nebrija. Mga tauhan niya na wala sa ayos, na mimirwisyo sa mga motorista at sa mga ibang tao pa. Nagpapakita ito
na there is something wrong sa hanay ng MMDA at dapat ito ay ayusin ng mga nasa MMDA. Ngayon, ang haharapin nitong dalawang MMDA traffic enforcer ay siyempre maharap sila sa administrative case. Yung video na kumalat, yun ay isang malaking ebidensya, lalo na pag inauthenticate ng korte. Wala silang lusot doon. Ngayon, kapag makalusot sila doon sa ginawa nila, ay abay, something wrong ulit. Ibig sabihin, kapag makalusot sila dyan sa kaso na kinakaharap nila, ay ibig sabihin na doktor. So, ayun lamang po ang ating analysis and commentary tungkol sa dalawang traffic enforcer ng MMDA nagkotong sa isang motorista. Yung una, number 1, intentional. Number 2, abuse of authority. Number 3, unauthorized by the law. So, maraming salamat sa inyong lahat at tutok lang po kayo dito para sa mga marami pang video na ating i-discuss at please don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell para updated po kayo kapag may bagong video dito sa aking channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli.